Narito na ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. 67 anyos na lalaki sa Ilocos Norte, pinagtataga sa ulo at likod dahil sa away sa lupa. Panluloob sa isang bahay sa Dagupan City na huli kam, mga alahas at alak, tinangay. Bilang ng mga binabahang barangay sa Pampanga, bumaba na sa 241, mahigit 270,000 pamilya apektado. At slope protection sa bahagi ng Governor Bado Tangwa Road bumigay. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Sa pool sa CCTV ang panloloob sa isang bahay sa Dagupan City. Mga alahas at alak tinangay ng mga kawatan. Nakatutok, Sandy Salvacio. Mag-aalas 2 ng madaling araw kahapon, makikita sa CCTV footage ang pag-akyat ng tatlong lalaki sa bakod ng isang bahay sa Sitio Santa Maria, Barangay Bunuan, Bukid, Dagupan City. Pawang may takip sa mukha ang mga lalaki. Umikot sila sa bakuran hanggang sa pumasok sa maliit na bintana sa palikuran ang isa sa kanila. Nang makapasok sa loob, binuksan ang bintana sa isang kwarto. Dito pumasok ang dalawa. Sa CCTV sa loob ng bahay, hinalughog nila ang mga kwarto. Matapos ang ilang minuto, lumabas sa back door ang tatlo, dala ang mga ninakaw na gamit. Nasa ibang bansa ang may-ari ng bahay. Nagulat na lang ang caretaker kinaumagahan na nagkalat na ang mga gamit sa loob ng bahay. Ngayon, pagpasok ko dito sa loob, pag-ikot ko, nakabukas na yung back door. Hanggang pagpasok ko dito sa sala, yun nadungawan ko na yung master's bedroom nila at saka yung mga kwarto nila na nagkalat na yung mga gamit. Mga alahas at alak ang iniulat na tinangay ng mga sospek. Hindi pa matiyak kung magkano ang kabuang halaga ng mga ninakaw. Nag-video call kami kaagad ng pinsan ko, sa kanila sinabi na meron silang naiwan na alahas sa loob ng kwarto nila. Kaya yun ang parang initial na ni-report nila na gamit na nawala. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. May lead na raw sila sa isa sa mga sospek. Ongoing pa yung investigation natin ngayon, ma'am. At saka ganun na rin sa pagkakakilanlan ng mga suspect po natin. Ongoing pa po yung, yung hot pursuit sa mga... Paalala ng otoridad, tiyaking nakalak ang lahat ng mga bintana at pinto at magpakabit ng mga alarm device para sa dagdag seguridad. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. 6 na menor de edad at iba pa na ibinubugaw online sinagip sa Baguio City. Balitang tinutukan ni CJ Torida. NBI. Hindi na nakapalag ang mga target ng National Bureau of Investigation o NBI sa hotel na ito sa Baguio City. Arestado ang dalawang suspect na umano'y nangakong magdadala ng mga babae para sa kanilang parokyano. 11 babae na nirecruit mula sa Central Luzon ang nasagip matapos silang dalhin sa hotel para umano abusuhin. Kumukuha po sila ng mga kababaihan mula Bulacan, paakyat po ng Baguio at dadali sa Baguio kung saan doon po i-aalok nila for sexual favors kapalit po ng malaking halaga. Bago maisara ang transaksyon at paakyatin sa Baguio, ay kinukuhanan umano sila ng litrato ng mga bugaw. Ang kanila pong transaksyon ay sinasagawa sa iba't ibang social media platform kung saan ang mga larawan ng kanilang mga biktima ay sinesend po nila sa kanilang mga customer na siya namang namimili. 6 sa 11 sinagip ay mga menor de edad. Itinurn over sila sa Baguio City Social Welfare and Development Office para sa psychological intervention. Sinampahan po namin ng kaso sa paglabag ng Anti-Human Trafficking Law as amended at RA 7610 ang dalawang akusado. Wala pang pahayag ang mga naaresto. CJ Torida, One North, Central Luzon. Dalawamput isang barangay sa Kalasyaw, Pangasinan ang patuloy na nakararanas ng baha.
May live report si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, daan-daang mga pamilya pa rin ang nanunuluyan sa mga evacuation center dito sa Calasiao, Pangasinan. Majority pa rin kasi ng mga barangay ay lubog sa baha. Sa pinakahuling tala ng MDRRMO, 21 barangays pa rin sa Calasiao, Pangasinan ang nakararanas ng baha. 17,345 na pamilya, katumbas ng 64,324 na individual ang apektado. Although paunti-unti po ay humuhupa na, lalong-lalo na po doon sa hindi naman inabot ng lagpas taong tubig baha sa kanilang area. Bagamat nananatili pa rin po, andyan pa rin ang Talibao, Longos, Lumbang, portion of Mancop and portion of Lasip na merong abot hanggang dibdib na tubig baha pa rin po sa kanilang area. Bagamat nasa spilling level pa rin ang Marusay River, kapansin-pansin naman ang pagbaba ng antas ng baha sa ilang pangunahing kalsada sa bayan kaninang umaga. Nasa second wave na ang relief operation ng lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente. Pinaghahandaan na rin ng mga barangay ang paglilinis kapag humupa na ang baha. Kami po ay maglilinis pag wala na po yung baha. Para sa mga ng mga bata dito, yung mga dengue. Magpo-focus po kami sa mga MRF, yung mga basura natin. Ililigpit po namin, hahakutin lahat. Samantala, nasa 349 pamilya pa rin katumbas ng 1,286 na individual ang nananatili sa mga evacuation center. 264 na pamilya katumbas ng 968 na individual ang nasa Calasiao Sports Complex. Patuloy ang abiso ng MDRRMO sa mga naapektuhan ng baha na mag-ingat at magpakonsulta agad sa doktor kung nakararanas ng lagnat o sintomas sa sakit na leptospirosis. Chris, dito sa Calasiao Sports Complex ay may ilang pamilya na rin daw na na-discharge ayon sa MSWDO para umuwi at maglinis sa kanilang mga bahay. Nakausap din natin yung ilang mga naririto ngayon at para sa kanila maayos naman yung kanilang temporary stay, lalo't lahat ng kanilang pangangailangan ay ibinibigay ng lokal na pamahalaan mula sa pagkain at sa gamot. May mga activities din na ginagawa dito sa loob para malibang yung ating mga residente. Samantala, may nilinaw ang munisipyo pagdating sa second wave ng relief operations. Ayon sa kanila, lahat ng apektadong residente, lumikas man o hindi, ay mabibigyan ng ayuda. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Nakararanas pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan ng Pampanga. Bagamat unti-unti nang gumaganda ang lagay ng panahon, marami pa ring barangay ang nananatiling lubog sa baha. Sa pinakahuling tala ng Pampanga PDRRMO as of August 13, 12 p.m., nasa 241 na barangay mula sa 16 na LGU sa Pampanga ang binabaha. Mahigit sa 270,000 na pamilya o higit sa 864,000 na individual ang apektado. Nagsimula na rin ang Kapitolyo ng Pampanga na mamahagi ng relief goods sa mga apektadong residente. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na ang mga nasa flood-prone area, na manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang mga abiso mula sa lokal na pamahalaan at mga kinauukulang ahensya. Price freeze sa LPG ipinatutupad sa Bangaldan, Pangasinan matapos ideklara ang state of calamity. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, nakabantay sa ngayon ng lokal na pamahalaan sa mga negosyanteng nagbebenta ng basic commodities matapos kasing sa ilalim sa state of calamity ang bayan na umiiral ngayon ang price freeze. Kasunod ng deklarasyon ng state of calamity sa Mangaldan, Pangasinan, binabantayan ng lokal na pamahalaan ang mahigpit na implementasyon ng price freeze sa mga basic commodity. Kasama rito ang LPG. Epektibo ang price freeze sa loob ng 60 araw. Nasa ating batas po yan, tinitingnan din po ng ating lokal na gobyerno para po hindi naman po mahirapan ng ating mga constituents, lalo na sa ganitong mga panahon na generally lahat halos hindi nakakapasok ng trabaho, yung mga no work, no pay. So, kahit papaano raw ay ginhawa para sa mga consumer na hindi tataas ang presyo ng LPG. Yes, malaki po. Kasi kailangan din natin yun, madam, para hindi tayo makapagluto po tayo ng Yes, ma'am. Karaniwan tuwing unang araw o unang linggo ng buwan nagkakaroon ng price adjustment sa LPG. Tiniyak ng mga LPG retailers sa Mangaldan ang pagtalima sa umiiral na price freeze. Wala naman talagang movement, lalo kapag nasa gitna na or pumasok na yung buwan. Hindi na nagbabago yung presyo. Parang basic commodity na rin po siya eh. Hindi ka naman makakapagluto ng
mga pagkain kapag wala ring LPG, lalo ngayon tag-ulan. Sa ngayon, nasa 1,150 hanggang 1,400 pesos ang kada 11 kilogram na LPG. Chris, epekto ng nagdaang mga bagyo at patuloy pa rin ang umiiral na habagat ay bahagyang tumaas ang presyo ng gulay dito nga sa Mangaldan Public Market. Ayon sa mga negosyante, tumaas ng hanggang 20 to 30 pesos ang presyo sa kada kilo nga ng gulay, especially ng native o yung lowland vegetables, partikular ng sitaw, talong at maging ng okra. Samantala, pagdating naman sa lowland vegetables ay may mga gulay na bahagyang bumaba ang presyo gaya na lamang ng carrots, pero hindi raw makapag-angkat ng maramihan ang mga negosyante dahil sa ganitong panahon, Chris, na umuulan ay madali daw malusaw o masira ang mga gulay. Kaya naman sa ngayon ay tuloy-tuloy din ang monitoring ng Agriculture Office sa mga ibinibentang gulay sa mga pamilihan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Sugatan ang 67 anyos na lalaki matapos umanong pagtatagain ng 59 anyos na sospek sa barangay San Juan, Solsona, Ilocos Norte. Sa investigasyon, galing sa bukid ang biktima at pauwi na sakay ng motorsiklo nang mangyari ang insidente. Tumakas ang sospek matapos ang krimen pero kalaunay nadakip sa hot pursuit operation ng pulisya. Nagtamo ng malalaking sugat sa ulo at likod ang biktima. Ayon sa pulisya, nakainom ang sospek nang mangyari ang krimen. Hinala ng sospek, tinangka raw siyang banggain ng biktima kaya niya pinagtataga. Pero ayon sa pulisya, away sa lupa ang nakikitang motibo sa krimen. Sinampahan na ng kaukulang reklamo ang sospek. Yung suspect natin is committed na rin sa Ilocos Norte Provincial Jail. Yung kaso na naipila po is frustrated murder po, ma'am. Nadamay lang itong biktima po natin kasi itong suspect is ayaw nilang may ibang pumapasok doon sa mga lupain na pinag-aagawan nila. 31 barangay sa Dagupan City ang nakararanas pa rin ng pagbaha. May ulat, Sandy Salvacio. Binabaha pa rin ang mga barangay at ilang kakalsadahan sa Dagupan City. Pinapalala pa ito ng high tide. Sa tala ng lokal na pamahalaan, umabot sa mahigit 4 na talampakan ang tide level kaninang alas 10 ng umaga. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng Pangasinan. Kasi nasa light to moderate rains na lang natin ang ating inaasahan. At ito na yung nangyayari pagsapit po ng hapon at gabi. Yan po yung bumubulosok yung pagulan natin. Sa Barangay Bunuan, Gasset, lubog pa rin sa baha ang ilang kabahayan. Sila Nanay Vicky, hirap daw makahanap ng maayos na tulugan matapos pasukin ng tubig ang kanilang bahay. Ano namin, nasa lamisa lahat, kaya walang magamitan, walang pagkainan. Dati-dati hindi kami umabot hanggang sa loob eh. Ngayon talagang abot na abot. Sa huling datos ng CDRRMO, nakararanas pa rin ng baha ang lahat ng barangay sa syudad. Samantala, bumalik na sa laot ang ilang mangingisda matapos ang ilang araw na pagkakatenga dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Medyo maganda yung huli pero nung nakaraan talagang wala. Kasi malakas yung agos. Buti medyo bawi-bawi ng kunti ngayon. Pero paalala ng mga otoridad, iba yung pag-iingat sa pagpapalaot dahil nararanasan pa rin ang 1.5 hanggang 2 meters na taas ng mga alon sa dagat. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ilang kalsada naman sa Mangaldan, Pangasinan ang nagkabutas-butas na dahil sa pag-uulan at pagbaha. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Halos magkakatabi ang mga pothole o malalalim na butas sa National Highway sa bahagi ng Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan. Nasirang bahagi ng kalsada dahil sa nararanasang pag-ulan na bunsod ng habagat at nagdaang mga bagyo. Pahirap daw ito sa mga motorista, lalo na sa mga unang beses pa lang na dadaan sa lugar. Siyempre mahirap pagka makadaan ka dun sa medyo malalim. Sana nga maayos na agad. Pag tag-ulan, natatakpan ng tubig yun, hindi mo nakikita. Malulubak ka doon. Siyempre, yung mga rayos namin, mapuputol. Kaya mahirap din.
Tinambakan ng buhangin ng mga butas sa kalsada. Pansamantala lang daw ito habang nararanasan pa rin ng ulan. Minabuti po natin na temporarily, ang una, the first few days, nilagyan muna ng nakasakong buhangin para hindi naman po ganun kalalim. But then eventually napuntahan naman po ng ating DPWH Second Engineering District na nalagyan na rin po ng mga bato-bato po na mas pinatibay, but they will be coming back to have it asphalted. Bukod sa Mangaldan, may iba pang kalsada sa Region 1 ang nagkaroon ng potholes dahil sa walang humpay na ulan at pagbaha. Tuloy-tuloy ang monitoring ng Department of Public Works and Highways. The number one enemy of the asphalt pavement is water po. Once na umulan, and then tuloy-tuloy po, and then pag na-submerge pa, yun po, number one, talagang magpa-pothole po yan. Nag-abiso na ang DPWH Region 1 sa mga district office na agad ayusin ang mga nabutas na bahagi ng kalsada para hindi ito maging sanhi ng aksidente sa mga motorista. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Dahil sa nararanasang pag-ulan, bumigay ang slope protection sa bahagi ng Governor Bado Dangwa Road sa Tublay, Benguet. Tutukan sa report. Dahil pa rin sa epekto ng pag-uulan, bumagsak ang slope protection sa bahagi ng Governor Bado Dangwa National Road sa Sitio Daclan, Tublay, Benguet. Rumisponde agad ang DPWH at lokal na pamahalaan upang i-assess ang sitwasyon sa lugar at magsagawa ng kaukulang aksyon. Hindi rin madaanan ang Suyok Pozos Provincial Road na nagsisilbing alternate route dahil din sa pagguho ng lupa. Nagsagawa ng road clearing operations ang mga otoridad. Abala rin ang DPWH Benguet 1st District Engineering Office sa pagsasaayos sa nasirang kalsada sa bahagi ng sinking area sa Baguio Bawang Road o Nagilian Road sa Banangan, Sablan. Bilang pag-iingat, pansamantalang isinara ang nasirang bahagi ng kalsada sa mga malalaking sasakyan maging sa mga lowered vehicle. Nagsagawa naman ng outreach activity ang Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang kalamidad, kabilang ang pamamahagi ng damit, kumot, pagkain at tubig. Patuloy rin ang pag-aabot ng tulong ng lokal na pamahalaan, katuwang ang iba pang ahensya sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa pagguho sa Barangay Gisad, Surong. Sa post-assessment ng city government, umabot na sa 260 na pamilya sa lungsod ang naapektuhan ng bagyong Maymay at paghagupit ng habagat. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Nagbabala ang poso sa mga tsuper na mananamantala at magtataas ng singil sa pasahe ngayong may baha. Nakatutok, Joel Fernandez. Tuwing may baha, pahirapan sa pagsakay ang mga pasahero. Kakaunti kasi ang pumapasadang tricycle. Mga jeep at kuliglig ang mga nag-aabang na mga pasahero. Kung may tricycle man, sobra naman daw kung maningil ng pasahe. Isa si Edna sa nabiktima ng overcharging ng sinakyan niyang tricycle. Sinisingil niya ako 50 pesos. Sabi ko, mahal po kayong maningil, pwede po kayong yan, sabi ko. Ayon sa Public Order and Safety Office, 20 pesos ang minimum na pasahe sa tricycle na pumapasada sa Kalasyaw. May kaukulang multa ang sinumang maningil ng higit sa minimum at kung paulit-ulit itong ginagawa ng isang tricycle driver, maaaring makansela ang prangkisa. Sa mga pasaheros natin na sinisingil po ng mataas, overpriced, dumulog na lang po sila sa ating opisina upang mabigyan po natin sila ng citation ticket, yung mga namamantala na mga tricycle driver natin. Kumonti raw ang bilang ng mga pumapasadang tricycle sa bayan dahil sa baha. Apektado raw ang kabuhayan ng mga tricycle driver. Huwag po silang manamantala sa paniningil sa mga pasaheros nila. Kung kusa man po magbayad ng sa malaki, sa pagmamahal na rin po nila sa mga ating mga tricycle driver. Hindi naman daw lahat ng tricycle driver ay nananamantala. Mas marami raw ang lumalaban ng patas upang mapigyan ng serbisyo ang mga mananakay sa gitna ng kalamidad. Sa amin, kung ano yung magkano ibigay, yun na lang tinatanggap namin. O minimum. Yung iba kasi nakakaintindi, kaya nabibigay din ng malaki. Pero hindi kami nagpipresyo. Nakahanda raw ang mga poso enforcer na umalalay sa mga pasahero at driver na nangangailangan ng tulong sa anumang taya ng panahon. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Mahigit 800 families katumbas ng 3,725 individuals apektado ng pagbaha sa Nueva Ecija. Sudan sa report ni CJ Turida.
Nasa 805 pamilya, katumbas ng 3,725 individual ang apektado ng baha sa HN Nueva Ecija. Mula sa 5 barangay ang mga apektadong residente. Bagamat humuhupa na ang baha, patuloy na binabantayan ng autoridad ang pagtaas ng antas ng Pampanga River at iba pang ilog na nakaapekto sa pagbaha sa bayan. Dahil sa tag-uulan, so nandun pa rin yung risk o yung nagbabadya na ito ay bumalik ulit ng tubig. At yung iba naman ay dahil siyempre sa kakulangan talaga ng drainage system. Nauna nang namahagi ng pagkain at mga gamot ang LGU sa mga residenteng nakatira sa tabi ng Mangitik Creek sa barangay Malabon, Kaingin. Umabot hanggang binti ang baha sa kalsada at pumasok sa mga kabahayan. Patuloy ang paalala ng mga otoridad na laging mag-ingat dahil sa nararanasan pa rin na sama ng panahon. Inaabisuhan ng mga residente na lumikas kapag tumaas ang tubig sa kanilang lugar. Sa ganitong panahon, ang amin pong paalala ay laging pag-iingat po. Lagi pong tumutok doon sa update po namin. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, patuloy ang paglayo ng bagyong may international name na Nangka na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 2,755 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong pumasok sa PAR dahil pasilangan ang pagkilos. Isa ito sa mga sama ng panahon na dahilan kung bakit patuloy ang pag-iral ng habagat sa bansa. Kaya nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan, lalo na sa Luzon. May tsansa naman ng localized thunderstorms sa Visayas at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. May malalakas na buhos sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Nueva Ecija at Bulacan. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. ₱6.6 million na halaga ng marijuana pinagsisira ng PIDEA sa Kalinga. Narito ang report. Tinatayang 6.6 milyong pisong halaga ng fully grown marijuana plants ang sinira ng mga otoridad sa 2 araw na marijuana eradication sa Barangay Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Aabot sa 33,000 fully grown marijuana plants ang binunot sa mismong lugar. Nakatanim ang mga ito sa tinatayang 3,000 square meters na lupain. Walang naaresto sa operasyon dahil walang mga cultivator na naabutan sa lugar. Patuloy ang follow-up investigation ng mga otoridad upang matukoy ang mga cultivator. Sa Barangay Tapuac, Dagupan City, 2 lalaki ang inaresto sa buy-bust operation ng Dagupan City Police Station 4. Kinilala ang mga naaresto na alias Lex, 48 anyos at alias Rudy, 49 anyos, kabilang ang mga sospek sa street-level individuals. Nakumpiska sa kanila ang 3 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. May timbang itong 21 grams na nagkakahalaga ng humigit kumulang 142,800 pesos. Sasampahan ng kaukulang reklamo ang mga naaresto na nasa kustudiyan ng pulisya. Tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Natagpuan na ang isa sa 4 na kabataang nawala matapos maligo sa ilog sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Lunes. Kinilala siyang si John Norbert Nipay, 17 anyos at taga-barangay Santo Cristo. Nakita ang katawan niya alas 5:30 ng hapon kahapon sa mababaw na bahagi ng ilog na sakop ng barangay Parada sa bayan ng Santa Maria. Positibo siyang kinilala ng kanyang pamilya dahil sa suot niyang bracelet. Sinusubukan pa silang hinga ng pahayag. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang paghahanap sa 13 anyos na biktimang si Ron Jean Alciso na taga-barangay Gaya-Gaya sa San Jose del Monte at ang 2 pang taga-Caloocan na sina Mark Ivan Herona at Ryzen Carl de los Reyes. Beauty queen at kasintahan nito nasawi nang bumangga ang sinasakyang kotse sa nakaparadang truck. Tutukan sa report.
Nasawi ang 25 anyos na beauty queen at ang kanyang kasintahan matapos bumangga ang sinasakyan nilang kotse sa nakaparadang truck sa National Highway na bahagi ng Minante 2, Cauayan City. Kinilala ng otoridad ang mga biktima na sina Alexis Ann Ramos, mutya ng Cauayan 2023 at ang kanyang kasintahan na si James Miguel. Papunta sana sa Santiago City ang dalawa nang mangyari ang aksidente. Nasa kustodiya ng pulisya ang driver ng truck. May mga inilagay raw siyang early warning device nang huminto siya sa gilid ng kalsada. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Aksidenteng bumangga sa concrete barrier at tumagilid ang isang wing van sa National Highway na bahagi ng barangay Lanna, Tumawi ni Isabela. Dinala sa ospital ang sugatang driver at pahinante. Sa paunang investigasyon ng autoridad, posibleng naidlip ang driver kaya nawalan ng kontrol. Sa lakas ng impact, natanggal pa ang gulong ng sasakyan at wasak ang harapan nito. Nagpaalala ang PNP sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa kahalintulad na aksidente. CJ Torida, One North Central Luzon. Maliliit na mga drainage canal sanhiraw ng pagbaha sa San Fernando City, La Union ayon sa DPWH. Ang detalye sa report. Sunod-sunod ang mga naitalang pagbaha sa ilang pangunahing kalsada at iba pang lugar sa San Fernando City, La Union. Simula ng maranasan ng pag-ulan na bunsod na nagdaang bagyong Luis na sinundan pa na nagdaang bagyong Maymay hanggang sa paglakas ng habagat. Kabi-kabilaan ng pagbaha sa syudad. Lumalabas sa assessment ng DPWH Region 1 ng pagbaha sa syudad ay bunsod ng mga maliliit na drainage canal. Hindi raw kinaya ng mga drainage canal ang malaking volume ng tubig na bunsod ng pag-uulan. Yung na-construct po na drainage, kulang po. So, may i-validate po kami na kung ano yung volume ng water, ilalakihan po namin yung drainage. And also, yung outfall. Yung outfall po, wala po tayong outfall. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang buhos ng ulan sa nakalipas na 4 hanggang 5 araw ay katumbas ng isang buwan na rainfall amount, dahilan para bahain ng mga low-lying area sa lungsod. Yung 4-5 days na yon is equivalent to 1 month rainfall. Yun ang according sa mga experts na nakausap natin, sobra talaga yung rainfall, yung volume ng tubig na bumagsak, kaya na-overwhelm yung mga na-overwhelm yung mga drainage systems natin. Panahon na raw para magkaroon ng mas malaki, malalim at malawak na mga drainage canal sa syudad. Pag-aaralan daw ng LGU ang mga hakbang na dapat gawin upang masolusyonan ang pagbaha sa lungsod. Kung maiwasan natin na walang baha dito sa lugar natin, yun naman ang gagawin natin. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, bayan ng Santa Barbara sa Pangasinan nagdeklara na rin ng state of calamity dahil sa epekto ng habagat. Narito ang report. Mahigit 5,000 pamilya mula sa 15 barangay sa Santa Barbara, Pangasinan ang apektado ng nararanasang kalamidad na bunsod ng habagat at mga nagdaang bagyo. Bagamat bumaba na sa 11 ang bilang ng mga binabaang barangay, abot pa rin sa 15% ng kabuuang populasyon ang apektadong bilang ng pamilya. Kaya idineklara na ang state of calamity sa bayan. Ang lokal na pamahalaan ay kaagad na makakapag-withdraw na po sila ng kanilang mga calamity fund, mga barangay. Kung kaya't sa kasalukuyan, ang bawat barangay ng aming bayan ay kanya-kanyang paghahanda na ng mga relief goods na ipamimigay sa kanilang nasasakupan. Lubog pa rin sa baha ang ilang kabahayan sa Barangay Sungkil. Nasa 1,616 ang apektadong pamilya rito na nangangailangan ng tulong. Tulad ni Nancy, lagpas tao raw ang baha sa kanilang bahay kaya gumawa na lamang sila ng balsa para daanan. Ang hirap namin dito kasi sobrang lalim, lagpas tao. Kaya ang namin, sana naman may maawa sa amin ang hirap. Ay, ang gusto lang namin dito yung may magbibigay sa amin na kahit kunti lang na pagkain namin, bigas. Ayun ang importante sa amin. Samantala, patuloy ang pagbaba ng antas ng Sinukalan River. As of 1:30 p.m., nasa 6.10 meters above sea level na ang ilog na above normal level. Dahil sa pagbaba ng antas ng ilog, inaasahan ng NDRRMO na tuloy-tuloy na rin ang paghupa ng baha sa mga barangay sa bayan. Sa sinukalan natin, dati ang pinakamalalim na inabot ng sinukalan natin is 7.7 meter above sea level siya. No? So malaki na po ang binaba ng tubig dito sa sinukalan natin. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon.
Palaban na sumabak sa baha ang isang teacher sa Bulacan. It's giving, baha ka lang, may boots ako. Yan ang hatid na good vibes ng 4-story boots ni News Cooper Aaron Makasilang. Kwento ni Aaron, binili niya online ang halos 11-inch boots at inirampa ng bisitahin ng mga dati niyang katrabaho. Sulit nga raw ang kanyang purchase dahil nagamit na rin ito nang lumusong siya sa baha sa Malolos. Patok yan online na ngayon may over 300,000 views na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.